Sunog ang cellphone ni Adrian, ngunit hindi niya ito pinapansin dahil abala sa paghalik kay Tessa. Naalis nito ng pangitaas na damit. Gumapang ang labi nito sa kanyang leeg at balikat habang dinadama ang kanyang katawan. Sabik na sabik sila sa isa't isa. Hindi na siya nahiyang hawakan ng dibdib at abs ng binata. Inawat niya ito nang hindi tumitigil ang tumatawag. Iniisip niyang baka importante. Sagutin mo muna ang telepono. Nadinig niyang mura nito. Walang signal kaya lumabas ito ng cabin na walang pang itaas. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nag-text ang kapatid. Masama daw ang lagay ng kanyang tatay. Bago ang operasyon ay natake daw ito ulit sa puso. Kailangan na daw niyang umuwi. Dinampot niyang bag at nagmamadaling lumabas. Hindi niya makita si Adrian para magpaalam kaya umalis na siya. Wala siya sa sarili. Kinuha niyang anak sa apartment at humingi ng tulong kay Sandra na makarating agad sa bahay nila. Pinahatid siya nito sa driver's hospital. Iniwan na muna niya si Eden sa tiyahin ng nakatira sa malapit sa ospital. Baka makakuha ito ng sakit kapag sinama niya sa ospital. Patakbo niyang pinuntahan sa kwarto ang kanyang ama. Nabutan niyang nire-revive ng doktor ang kanyang tatay. Hindi maawat ang luha sa kanyang mga mata. Napasandal siya sa pader. Abot-abot ang panalangin niya para sa kaligtasan nito. Hindi pa niya ito nabibigyan ng maginhawang buhay. Napakawalang kwenta niyang anak na buntis siya at kahit na may trabaho ay kulang pa sa pagpapalaki ng anak niya. Naabutan man niya ito ay maliit na halaga. Aga niyang nilapitan ng doktor. Kamag-anak po ba kayo ng pasyente? Anak po ako. Under observation siya. Gagawin namin ang lahat na makakaya namin para maging matagumpay ang operasyon. Ngunit ipinapaalam ko lang na malaking halagang kailangan. Sige po, Dok. Gawin po ninyong lahat. May pambayad po ako. May 10 milyon siya galing kay Adrian. Ibabalik na lamang niya sa ibang panahon. Ang importante ngayon ay gumaling ang tatay niya. Bes, bakit may babalik sa Adrian na yon ng pera? Kulang pa yon sa ginawa niya sa'yo, ani Sandra, nang kausapin niya habang naghihintay na magising ang ama. Wala siyang kasalanan. Ako ang nangakit sa kanya. At ako din na naglihim na may anak kami. Aba, pinagtatanggol mo pa? Sandra, hindi naman niya matutuntun kung sino ka dahil sa bank details mo. Tama ba? Oo, huwag ka mag-alala, hindi niya ako mahanap. Ibalik mo matitirang pera kapag nakabayad na ako sa ospital. Mag-iipon ako para makabayad ng buo. Hay, hindi na. Gamitin mong pera para magtayo ng business o educational plan ng anak ninyo. Huwag kang mahiya at hindi mo naman ninakaw ang pera. Kusa niyang ibinigay. Kaso nga, hindi ko naman naibigay ang kapalit. Ano ba kapalit? Basta, saka na tayo mag-usap ulit. Pakipadala na lang sa bank account ko ang pera. Maraming salamat, Bes. Ha? Naku, madami kang dapat ipaliwanag pagbalik ko dyan. Sige, sana gumaling ni si Tatay Rudy. Naging maayos ang lagay ng Tatay Rudy niya. Nailabas na din niya ito ng ospital at naka 3 milyon siya. Mabuti na lang at nabigyan siya ni Adrian ng pera. Hindi na niya alam kung anong nangyayari sa binata. Isa lang ang alam niya, may malaki siyang utang na dapat bayaran dito. At natitiyak nitong matindi ang galit nito sa kanya. Anyway, hindi naman ito makikita si Salome. Hindi na siya tinanggap sa flower shop na pinapasukan dahil sa tagal niyang nawala. Nakahanap na ng bagong tinderang amo niya. Nag-isip siya ng negosyo na pwedeng simulan. Itinabi niya ang perang natitira sa ibinigay ni Adrian. Naisipan niyang magpatayo ng flower shop pero siya din ang magtatanim. Free delivery siya ng flowers sa kabayanan. Pinag-aaralan pa niya kung paano niya sisimulan ng business. Gagamitin niya ang lupa ng ama. Magpapaalam siya dito. Hoy Tessa, bakit mo gagamitin ang lupa ng tatay mo? Kung magtatanim ka ng halaman mo, bumili ka ng sarili mong lupa. Bakit mo aangkinin? Nakaumoy siya ng panganib. Bakit ayaw ipagamit ang lupang sa tatay naman niya na kung tutuusin ay walang karapatan ng stepmother niya? Nay, hindi ko po aangkinin. Gagamitin ko lang po para sa negosyo. Umilap ang mata ng ina. Nakakutob siya. Nay, huwag niyong sabihin na naisan lang o binenta niyo ng lupang tinubos ko. Kaya ba nakakapasyal kayo na mag-ina? Hindi maiwasang tumaas ang boses niya sa labis sa sama ng loob. Ayusin mo pakikipag-usap mo sa akin. Ano kung ibinenta kong sakahan? Wala namang gumagamit. Bayad yun sa pag-alaga ko sa ama mong inutil. Matapang pang ina. Naubos ng pasensya at respetong natitira para sa babaeng hindi sila itinuring na anak ni Nelia. Napakasama na ugali niyo. Gusto niya sugurin ng babae. Ngunit pinigilan niyang sarili. Baka magising ang tatay niya natutulog at nagpapagaling. Pinuntahan niya opisina ng pinagbentahan ng nanay niya ng lupa.
Nalaman na lamang niya na nabili ng lahat ng lupang sakahan sa lugar nila. May ipapatayong subdivision sa kanilang bayan. Napailing na lamang siya. Iba na talagang panahon. Pabawas na ang lupang sakahan. Napatingala siya sa mataas na building. Montenegro Building Company. Bago lamang itong tayo. Hindi niya alam kung paano mababawi ang lupa ng ama, lalo na't bayad na at kinuha na ng nanay niyang pera. Nagbabaka sakali siyang mapakiusapan ng may-ari ng Montenegro Building Company. Lumapit siya sa reception. Miss, ano pong pangalan, sino po yung sadya niyo? Anong receptionist na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hindi man lang siya nakapagbihis ng matino. Napasugot siya kaagad na matuklasan na ibinenta ng ina ang lupa. Wala akong appointment. Gusto ko sanang makausap ang may-ari ng building. I'm sorry po, busy pong CEO. Kailangan po niyang makakuha ng appointment muna. Miss, kailangan ko siyang makausap ngayon. Pakitulungan mo naman ako, please. I'm sorry po. Tessa, anong balita ng boses na kilalang kilala niya na kahit na anong mangyari hindi niya makakalimutan? Si Sir Adrian, aniya nang lumingon sa likod. Montenegro Building Company ang nakalagay sa labas ng building. Montenegro nga palang apelyido ni Adrian na wala ng kulay ang kanyang mga labi. Malapit lamang ang gusaling ito sa kanilang bahay. Paano niya ito matatagpuan? At isa pa ay malaki ang kasalanan niya dito. Pero si Salome ang may kasalanan dito, hindi naman si Tessa. Medyo nakahinga siya ng maluwag kahit pa sinusurot siya ng konsensya niya. Hindi na naman ito makikita si Salome. May problema ba? Tanong ni Adrian na lalong naging gwapo sa paningin niya. Naka-polo shirt ito at jeans. Bakat ang biceps nito at malapad ang balikat. Oo, pwede ka bang makausap? Alanganing tanong niya. Sige, tara sa opisina ko. Sumakay sila sa elevator. Nakarating sila sa ika-25 palapag. Mataas ang building at transparent ang elevator. Tanaw niya ang kabuuan ng kanilang lugar. Kumusta si Eden? Namiss ko ng batang yun. Napangiti na lang siya. Miss na din kita. Ni Eden, miss ka na niya? Nagtatanong nga po. Heto na naman siya na parang sinasaniban ang nagsasalita. Agad siyang nisikaso ng sekretaryeng itong maganda at sexy. Ngunit parang sobrang iksi naman ang suot nito. Hindi kaya girlfriend to ni Adrian? Ang ganda kasi talaga ng babae. Tessa, ano kailangan mo at bakit mo ko hinahanap? Naibenta ng nanay kong lupa na hindi nagsasabi sa tatay ko. Baka pwedeng mabawi ang lupang naibenta na sa kumpanya mo. Nahihiya niyang sabi. Aling lupa? Sa bukid. Pagpasok ng arko ng barangay. Napailing ang binata. Matagal na nabili ang lupa. Nasa proseso na't inuumpisahan ng pagtatambak upang gawing subdivision ng lugar. Maluha-luha siya. Minana pa ng ama ang lupain na yon sa mga lolo at lola niya. Pasensya ka na. Paano naibenta ang lupa ng walang permiso na nakapangalan sa titulo? Malamang nagpapirmang nanay ko sa tatay ko noong nasa ospital ito. Balak ko pa naman sanang gamitin ang lupa sa negosyo. Ano bang negosyong balak mo? Magtatanim ako ng bulaklak at magbebenta pero mukhang wala ng pag-asa. Well, sa buka ng lote nyo, hindi ba? Ano itong nakatingin sa plano? Bibigyan kita ng lupang kailangan mo sa gawing bungad ng subdivision. Ipangako mo lang na pagagandahin mong bungad ng subdivision gamit ang mga bulaklak mo. Hindi siya makapaniwala sa nadinig. Napakabait ni Adrian, mas lalo siyang nakonsensya sa mga kasalanan dito. Sir Adrian, maraming salamat po. Ngunit may kapalit. Napaawang ang labi niya at kinabahan sa salitang kapalit. Hindi pa niya nababayaran ng 10 milyon nito. Payagan mo kung pasyalan si Eden paminsan-minsan. Sige po, wala pong problema. May ibinigay na kape at cake ang sekretary. Parang gusto na lamang niyang i-take out at iuwi sa anak ang cake. Kaso nahiya naman siya. Masaya-masaya siya na hindi naman nabalik ang lupa nila ay may magagamit na siyang lupa para sa negosyo. Sinamahan siya ng sekretary pababa sa elevator. Unti-unting nawalang ngiti niya nang maisip ang kapalit ng lupa. Ibig sabihin, makikita niya si Adrian. At dadalo pa to kay Eden. Parang hinuhukay niyang sariling libingan sa gagawin. Pero at least bilang si Tessa at hindi naman siya si Salome. Kaya hindi maisip ni Adrian na magkakaanak sila. Safe naman sigurong lihim niya. Ang hindi safe ay ang puso niya. Pero kaya niyang pigilan ang damdamin na alam niyang wala namang patutunguhan. Nagsimula na siya sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng bulaklak. Bumili siya ng lahat ng kailangan at kumuha ng ilang taong tutulong sa kanya. Malapit na ring matapos ang subdivision na 24 oras ginagawa, araw-araw. Napatayo siya ng maliit na bahay na matutuluyan nila ng anak gamit ang pera ni Adrian. Hindi na niya makayang
Makasamang nanay niya palagi nagbubunganga. Inaalala niyang anak na hindi dapat lumaki sa taong masamang ugali. Si Nelia naman inanatili sa lumang bahay nila para sa ama na ayaw umalis sa bahay at gustong makisama sa asawa. May pumaradang magarang kotse sa harap ng taniman niya. Kumabog ang dibdib niya. Si Adrian, may dala itong pagkain at gamit para kay Eden. Hello Tessa, nandyan ba si Eden? Mabilis na tumakbo si Eden pagkakita kay Adrian. Kaso napatid to sa nakausling bato at nadapa. Agad itong tinulungan ng binata. Umiyak si Eden at napayakap kay Adrian. Nilinis ni Adrian ng tubig at sabon ng sugat ni Eden. Binuhat nitong bata at dinala sa banyo habang kinuha niyang gamot sa sugat. Mas magaan palang mag-alaga kapag may katuwang. Humihikbi pa din si Eden, lalo nang pahira niya ng gamot ang sugat nito. Nakakapit to kay Adrian, nilagyan niya ng band-aid ang sugat ng anak. Masaya na itong makikipaglaro kay Adrian. Ang daming laro ang dala ng binata. Naghanda siya ng merienda para kay Adrian at kay Eden. Nagulat pa siya na may dumating na tricycle at sakay si Minerva. Tessa, kailangan ng pambayad na kuryente. Magbigay ka na, sigaw nito. Tumakbo siya upang iabot agad ang pambayad na hindi na bumaba pa ng tricycle ang kapatid sa ina. Ngunit namilog ang mata nito nang matanaw ang magarang kotse sa labas ng gate. Nakita niyang pagbaba nito ng tricycle. Siya naman ang natalisod at mabuti na lamang ay nasalo siya ni Adrian bago bumagsak sa lupa. Nagtamang kanilang mga mata, agad niya itong naitulak. Naliliyo siya sa kabanguhan ng lalaki habang siya ay amoy pawis at fertilizer. Etong pambayad. Sabay abot niya at halos itulak na ang kapatid. Wait lang, at tuluyan na itong pumasok sa loob at ipinakitang sarili kay Adrian. Hi, I'm Minerva. Customer ka ba? Family business namin to. May tutulong ba ako sa'yo? Anitong tila naglalampong na bibe sabay dampot ng isang paso. Sarap pampasin ang damong ligaw itong stepsister niya. Alam niyo na silaw ito sa kotse sa labas. Tatay! Tawag ni Aiden kay Adrian. Nalaki ang mga mata ni Minerva. Ikaw ang lalaki na kabuntis kay Tessa? Kaya pala tinakbuhan mo siya tinakwil dahil mayaman ka. Anito. Nagkatinginan sila ni Tessa at ni Adrian. Nagulantang siya sa sinabi ni Minerva. Dalahira talagang kapatid. Minerva, ano ka ba? Nakakahiya kay Sir Adrian. Dati ko siyang amo. Hindi siya tatay ni Aiden. Imposible ang sinasabi mo. Sino ba kasi ang ama ng anak mo? Hanggang ngayon palaisipan sa amin kung sinong lalaki. Binuntis ka tapos hindi na nagpakita. Siguro pamilyadong taong nilandi mo. Minerva, magbayad ka na ng kuryente. Tinulak niya na ang stepsister upang matigil na. Pwede bang makuha ang number mo? Lumapit to kay Adrian. Alam niyang nakaumoy ito ng ginhawa. Mahilig ito sa lalaking mayaman. Sige na Minerva, baka mahabang pila sa bayaran ng kuryente. Ako na magbibigay sa'yo mamaya ng number. Aniya para lang umalis na ito. Nakaalis ng kapatid. So, hiwalay na kayo ng tatay ni Aiden? Nagpapadala ba ng sustento? Kung hindi sabihin mo lang at kakasuhan natin. Nagpapadala naman, hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki. Pero totoo naman na nagbibigay ito ng 10 milyon sa kanya na gagamitin niya para sa anak. Mabuti naman. May pamilya bang ibang lalaki? Bakit hindi nagpakita kay Aiden ang walang hiya? Na-stress siya sa mga tanong ni Adrian. Ayoko na sanang pag-usapan. Kaya ko namang buhayin si Aiden ng mag-isa. Basta, ayoko lang ng gulot, ayoko na masaktan. Lalo ng anak ko. Kumunap siya ng ilang beses upang palisin ang luhang nagbabadyang pumatak. Tumango ang lalaki. Okay, kapag may kailangan kayo ni Eden, huwag kayong mahihiyang lumapit sa akin. Salamat po. Nakipaglaro ang binata kay Aiden at mukhang aabutin ito ng tanghalian, kaya naganda siya ng pagkain. Nagluto siya ng sinigang na bangus, dinamihan niya ng gulay na nakuha niya sa kanyang tanim. Masaya silang kumain, may namumuong luha sa kanyang mga mata. Buo silang pamilya na nagsasalo sa isang masarap na pananghalian. Kahit na walang alam si Adrian na anak niya si Eden, masaya na siya sa mga ganitong pagkakataon na hindi niya nasahang posibleng mangyari. Nagpaalam na ito sa kanya. Tulog na si Eden matapos kumain. Tessa, salamat sa masarap na tanghalian. Bibisitahin kong construction site ng subdivision. Hindi pa nakakalabas ng gate ay may isang kotseng pumarada ulit sa harap. May bumabang isang napakagandang babae na tila artista. Adrian, grabe, it's so hot there. Bungad nito. Krista, anong ginagawa mo dito? Sinalubong nitong babaeng maganda at sosyal kumilos. Bagay ang dalawa. Perfect match. Yumakap ang babae kay Adrian. Kumasta ito'y tila kasintahan ni Adrian.
Umasim ng bahagyang mukha niya. Pilit niyang inalis ang asim dahil wala siyang karapatan at saan naman nagmulang kirot sa kanyang dibdib. Tila piniga ang puso niya. Pinakilala silang dalawa ni Adrian. Ngumiti siya ng matamis upang batiin ang babae. Ngunit hindi siya nito pinansin. Para lamang siyang hangin. Adrian, gusto kong makita ang building na pinatayo mo. Sige, sana tinawagan mo na lang ako nang naipasundo kita. Gusto na kitang makita eh. Pakit na sabi nito na nakayakap ng halos sa binata. Tara na, sumulit ka sa akin at ipapasyal kita. Nauna na sa sasakyan si Adrian, lumapit si Krista sa kanya at mahinang nagsalita. Ikaw babae ka, lumagay sa ayos at huwag kang lalapit-lapit kay Adrian. Hindi ka kagandahan at mahirap ka lang. Hindi kayo bagay. Nagpanting ang tenga niya sa nadinig. Paano ko sabihin ko sa'yo na may relasyon kami? Sabi niya upang bisitin ng kausap. Kung nakamamatay lang ang tingin ay bumulagta na siya sa titig ng babae. Relasyon? Ilusyonada kang babae ka. Akin si Adrian. Magkakabalikan kami. Ah, ex-girlfriend pala si Krista. Ito bang sinasabi ni Adrian na hindi nagmahal ng totoo sa binata? Bakit mo ko naghahabol to ngayon? Layuan mo si Adrian kung ayaw mo magulong buhay mo. Dudurugin kita hanggang sa gumapang ka sa lusak. Huwag mo kong kalabanin. Grabe ang linyahan ng babae. Pangkontrabida sa pelikula talaga. May kumislap na ideya sa kanyang isip. Isang ideya na makakatulong upang hindi niya na madalas makita si Adrian. Pagsiselosin niyang babae para magkabalikan ng mga to. Si Adrian ang kausapin mo nang lumayo sa akin. Siyang lapit ng lapit, aniya. Sinungaling ka. Ang sabi ni Adrian, wala siyang girlfriend. Paano ko si Adrian na nagsinungaling sa'yo? May relasyon kami. Lihim siyang napangiti nang makitang naiinis ang babae. So mahal pa nga nito si Adrian. Pagseselosin niya ito para magkabalikan ng dalawa at maisip na isang malaking katangahan ang pakawalan pa ang isa't isa. Kapag nagkaroon na ng girlfriend ng sariling pamilya si Adrian, hindi na ito pupunta sa kanila ni Eden. Hindi man siya masaya, at least magiging maligaya si Adrian sa piling ng isang buong pamilya. Hindi totoo yan. Well, bakit hindi mo siya tanungin? Sa kami nangyari na rin sa amin. Nang madaming beses na. Nalaki ang mata ng babae at napaawang ang bibig. Hindi ka papatulan ni Adrian. Kagaya ko ang type niya. Nababago ang taste ng tao. Tila gusto na siya nitong sabunutan. Nagsisisi siya sa mga sinabi. Sumobra yatang paggawa niya ng kwento. Nadinig nilang dalawang tawag ni Adrian kay Krista. Inuulit ko, layuan mo si Adrian. Hindi ako mabuting kalaban. Hindi kita uurungan, ani ang pinandilatan din ng babae. Bumalik ng hapon si Adrian na ikinagulat niya. Konti na lang atikihin na siya sa puso sa biglang pagsulpot-sulpot nito. Tessa, bakit mo sinabi kay Krista na may relasyon tayo? Bungad nito sa kanya. Nahiya siyang bigla sa lalaki. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang malaman kung mahal ka pa rin niya. Para sana magkabalikan kayo. Wala akong masamang intensyon. Bahagi na siya na nakaraan na wala akong planong balikan. Anito na mayaning katahimikan sa pagitan nila. Pero magandang idea mo. Itutuloy natin ang pagpapanggap na magkasintahan tayo. Para layuan niya na ako. Kapag nalaman niya na may girlfriend na ako ay matitigil na siya sa pangungulit. At nahulog ang puso niya sa kinalalagyan. Pati ng lamang loob niya ay tila hinahalukay sa nadinig. Hindi akalain ni Tessa na mapapahamak siya sa ginawang pagpapanggap. Paano ngayon ang gagawin niya? Sir Adrian, hindi naman po maniniwala si Ma'am Krista na liligawan niyo ko. Magkalayo pong agwat natin sa buhay. Well, naniwala siya sa sinabi mo at kinumpirma ko na rin sa kanya. Okay nga na sinabi mo na may relasyon tayo para wag niya na akong kulitin at pati ng pamilya ko. Nakatulong ka pa nga sa akin. Sir Adrian, bakit po ayaw niyo nang makipagbalikan? Maganda po si Ma'am Krista. Bagay po kayo, ani ang pinapalitang boses. May iba akong gusto. Hindi niya na tinanong kung sinong laman ng puso ng binata. Malamang hindi pa nito nakakalimutan si Ma'am Hazel. Ang pagnanais niyang lumayo ito'y baliktad ang nangyari. Mas lalo pa silang nagkakalapit at magkakaroon pa siya ng kaaway. Si Krista, pero hindi siya takot. Takot siya sa mga sitwasyon na parating na maglalapit sa kanila ni Adrian. Pero hawak naman niyang isip at puso. Wala siyang magiging problema, pero ayaw pa rin niya na mas dumalas niyang kasamang binata. Sir Adrian, kung gusto po ninyo, ikakausapin ko na lang si Ma'am Krista at aminin na hindi totoong may relasyon tayo. Tulungan mo ako maitaboy ang babaeng yun. Anyway, wala ka namang asawa, hindi ba? Hiwalay na kayo. Walang magagalit at magpapanggap lang naman tayo. Lumunok siya ng ilang ulit.
Paano ba siya makakatanggi sa sitwasyong kusa niyang pinasok? Puro talaga siya kapalpakan. Tumango na lamang siya. Ayaw niya mapalapit kay Adrian. Hindi niya gustong umuusbong niyang damdamin. Dapat niya itong putulin. Hindi pa nagsisimula at hindi naman talaga magsisimula ay alam niya ng ending ng kanilang kwento. Sad ending na siya lang ang malulungkot at broken-hearted. So paano? Edi tayo na? Untag nito sa pananahimik niya. Muntik siyang himatayin sa kilig. Nagliparan ng mga paru-paro sa kanyang sikmura. Ha? Ibig ko sabihin, kunwaring tayo na. Kailangan makatotohanan ng pagpapanggap natin. Tumango lang siya. Sir Adrian, pagtatawanan po kayo ng iba kapag inakala ng iba na karelasyon yung kagaya ko, na mahirap at single mom. Tanggalin mo na ang sir at po kapag kausap mo ko. Anong masama sa pagiging single mom mo? Hindi mo gusto na may walang kwentang lalaking pinagsasamantala sa kahinaan mo bilang babae. Nag-isip siya. Ilang araw lang naman po tayo magpapanggap at sa harap lang ni Krista. Payag po ako. Uulitin ko, alisin mo nang po. Hindi naman magtatagal dito si Krista. Nagbabakasyon lang siya. May humintong tricycle sa harap. Ang nanay Lourdes niya na himalang pinuntahan siya. Namimilog din ang mata nito siya nakaparadang kotse sa harapan. Tessa, totoo palang sinasabi ni Minerva. Kaibigan mo CEO ng Montenegro Construction Company. Anak siya ng pinakamayamang pamilya sa San Miguel, kung saan ako lumaki. Magalang na bumati si Adrian. Magandang araw po. Ako si Lourdes, nanay ako ni Tessa. Napakagwapong may iho. May paglilingkod bang pamilya namin sa'yo? Nay, aalis na po si Adrian. Adrian, iho, kung naghahanap ka na mapapangasawa, irereto kong anak ko si Minerva. Nakapagtapos ang panganay kong anak. Masipag, maganda, sexy at mabait. At matalino si Minerva. Kaysa bumagsak ka sa ibang mababang uri ng babae. Nabalitaan ko ng matandang Montenegro, inihahanap ka na mapapangasawa. Kinilubutan siya sa mga sinasabi ng stepmother. Kinabig niya si Adrian. May kasintahan na po ako, si Tessa. Tila sumabog ang Hiroshima bomb sa kanyang harapan. Nanigas ang kanyang katawan. Napaawang ang labi ng ina. Napakabuti ng puso mo, tinanggap mong pinakamamahal kong anak na si Tessa. Tinanggap mo siya ng buo, kahit na isa siyang disgrasyada. Welcome ka sa aming pamilya. Muntik siyang masuka sa sinasabi ng nanay niya. Salamat po, Nay Lourdes. Halos mapunit ang labi ng matanda sa ngiti ng tawagin to ni Adrian ng inay. Kailan ang kasal? Sana'y makasal na kayo sa lalong madaling panahon. Naubo siya ng matindi sa tanong ng nanay niya. Nay, bago pa lang po kami. Pero darating din po kami sa kasal, sagot ni Adrian. Bakit patatagalin? Magpakasal na kayo kaagad. Awang-awa ko sa panlilibak ng ibang tao sa anak ko nung nabuntis siya. At hindi pinanagutan. Humigpit ang kapit ni Adrian sa kanyang balikat. Makakaasa po kayo't naalagaan ko si Tess at si Eden. Maraming salamat anak. Anak na din ang itatawag ko sa'yo dahil magiging miyembro ka na rin ng aming pamilya. Hindi na siya makatiis kaya inakay niya ng inapalabas ng bakuran. Alam niyang may masama itong balak na hindi niya papayagang mangyari. Isa itong oportunista. Siya ang nahihiya kay Adrian. Nay, gabi na po, madilim sa daan. Delikado, umuwi na po kayo. Ani habang hilang kamay nito. Tessa, pagbutihin mong pakikitungo kay Adrian. Gaga ka, kahit na anong mangyari, kumapit ka. Napakayaman ng pamilya Montenegro. Kakalatsak sa buong barangay nila na may relasyon sila ni Adrian. Dahil nalaman ng kanyang ina, number 1 na marites ito sa kanilang lugar at natitiyak niyang tuwang-tuwa ito dahil mayaman si Adrian. Hindi pa man naiisip niya ng kahihiyang aabutin niya sa buong barangay kapag tumigil sila sa pagpapanggap ni Adrian. Pero wala naman siyang pakialam. Matindi ang inabot niyang panlilibak mula sa mga kabarangay nang lumobo ang kanyang tiyan ng walang asawa. Madaming kumalat na chismis na siya ay isang kerida at babaeng nagbebenta ng aliw. Kinaya niya lahat kaya kakayanin din niya ang machismis ulit. Nadatnan niya nakaupo si Adrian at Eden sa sala at nanonood ng TV. Nakakandong pa si Eden sa binata. May tumawag sa telepono kaya lumabas ito. Hello Jose, anong balita sa pinapahanap ko sa'yo? Hinahanap pa rin po ba nito si Salome? Nakikinig ito sa kausap. Jose, handa akong magbayad ng kahit na magkano. Matuntun mo lang kung nasaan matatagpuan si Salome. Imposibleng wala kahit na anong impormasyon tungkol sa kanya. Kahit pamiyembro siya ng sindikato. Nangatal siya sa galit na tinig ni Adrian. Akala niya tumigil na ito sa paghahanap kay Salome. Anong gagawin ni Tessa ngayong patuloy pa rin sa paghahanap si Adrian kay Salome? Malalaman na kaya ng binata na si Tessa at Salome ay iisa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.